kasama na po natin sa linya si Congressman Albi Benitez mula po sa Bacolod City Lone District ng Bacolod. Magandang umaga po, Kong Albi, and welcome sa ASPN. Magandang umaga, Pat P. At saka kay Ali, magandang umaga sa inyo. Alam mo, linawin ko lang. Hindi ako pwede hindi. Okay, ito po. Ang una natin, nagulat lamang ako sa research, Kong, no, na ito, you are referred to one of 3 speaker wannabes. So, did you aspire to be the House Speaker at all? Alam mo, wala talagang planong gano'n, no? I've been telling everybody that I have never made steps or any move to seek that position. Siguro nagkataon lang dahil nakita nila na hindi ako pabor sa mga ginawa ng previous administration ng 19th Congress. Kaya siguro inaisip nila na tatakbo ako Speaker. So Kong, ito, do I follow-up question to that? Kasi aside from your name, one of your name was floated as a possible speaker, yung kasamahan mo rin dito po sa Kumalas, no, yung hindi bumoto po kay Speaker Martin Romualdez, si Kong Toby Tiangco at saka si Kong Duke Frasco, na pareho rin, yung mga pangalan rin po nila ay lumitaw, no, bilang mga pwedeng mga posibilidad na maging Senate Speaker of the House. Is it a coincidence na kayong tatlo rin ang nagsama-sama para mag-form ng minority bloc? Siguro, una-una hindi kami minority bloc. We are independent. No? We are neither with the majority nor the minority. So, parang we are not aligning ourselves with the minority. May minority leaders sila. They have their own bloc. We are independent. Nagkataon lang siguro, no? I think we shared the same sentiment that the previous Congress, no, where there were certain things na did not sit well with us. So, siguro nagsama-sama lang kami dahil pareho yung pananaw namin sa mga nangyari. And I think it was also verbalized by the President nung nagsalita siya ng SONA. Di ba? Isa sa mga reklamo namin is yung controversies regarding budget. Sa akin, I've seen some allocations na hindi dapat nilagay doon, pero for some reason na nandun. And then the President also mentioned that some of the projects palpak nga. May mga SOP for the boys and all those things. So, nagkataon lang. No? Linawin ko lang, Pat P. So kasi ngayon, ang alam ko lang, yung budget insertions, dagdag na proyekta, especially nga 2025 being an election year. Now I'm finding out na meron mga proyekto na inaprubahan na, proposed and approved, no, sa kasama na yan doon sa NEP. Tapos biglang mawawala po sa final version ng GAA. Tama po yun. So lumalabas yung BICAM, napaka-powerful po. Pwede nilang palitan at baguhin ang lahat po ng budget natin. At hindi rin sit well also with the President. Kaya nga po nag-veto siya ng mga ibang provisions, may ibang proyekto. So may follow-up question dun sa question ni Ali is Kong, now na nag-independent ka, hindi ka ba natatakot na wala ka talagang pondong makukuha para dito sa inyong mga proyekto? Because alam naman po natin talaga, pag ikaw ay malapit sa speaker o sa mga sa kusina, malaki ang allocation na makukuha mo. Now that you've been very vocal and now that you have, you refuse to be with the majority and you want to be independent, how about your funding for your district, for the Lone District of Bacolod? Well, if that's the price to pay for standing up of what you believe is right, then so be it. No? Pero ako naniniwala that the President mismo nagsabi na bubusisiin niya lahat ng mga proyekto ngayon at siya mismo nga ang titingin, no? At kung nakita niya na hindi aligned sa National Expenditure Program ng government, ibibito niya. So, naniniwala po ako doon na dapat talaga magkaroon po tayo ng ng sistema na yung mga valid, yung mga tamang programa na dapat i-implement, yun dapat ang unahin. At hindi po yung palakasan system at kung sino malapit, siya makakuha ng proyekto. Okay. So that maybe this is the first step, no? And I think I'm very happy that the President started talking about this para mapag-usapan natin na magkaroon ng sense of validation and accountability and transparency sa lahat ng mga programa. Kasi alam naman po natin, yan ang nagiging source ng
malaking corruption eh. Yeah. Oo. And so kung gagawan po natin ng sistema 'yan at maging transparent, makita ng buong sambayan ng Pilipino, siguro mababawasan talaga ang corruption dito sa ating bansa. So Kong Albi, ito rin, no, kahapon may nakita akong interview kay Kong Toby. Sabi niya, kayong dalawa nga nag-uusap at meron rin pong interview po kay Pulong Duterte na sila po talaga kumalas. May posibilidad ba na kayo ay sasanib or talagang mag-uusap lang kayo na lang tatlo, magiging independent? Or are you thinking also of aligning yourselves with the Dutertes in Congress? Kasi ang dami na rin po nila. Walang usapan na ganon and walang parang intention makipag-usap sa kanila. Unang-una po, align pa rin kami kay President Marcos, no? Hindi ako sigurado kung align sila. So doon pa lang baka magkaroon na kami ng problema. So walang usapan na ganon. It was just me, Kong Toby and Kong Duke na nag-uusap on how we can come up with a system. Ito nga, no, paano magawa ng paraan na maayos na hindi na maulit itong pinag-uusapan ng presidente nung huling sona niya.